Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na hindi Estados Unidos kundi Pilipinas ang may control sa EDCA sites. Ito'y sa harap ng pangamba ng ilan kaugnay ng mga base militar ng Amerika sa bansa. Git pa ng AFP, walang direktang epekto sa seguridad ng bansa ang tensyon sa gitnang silangan. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. May buwelta ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga patuloy na nagpapakalat ng maling impormasyon patungkol sa EDCA sites. Tugon ito sa pahayag ng ilan na posibleng targetin ng EDCA sites kaugnay ng muling pagsiklab ng tensyon sa Middle East matapos bombahin ng Iran ang mga US military bases bilang ganti sa pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Again, EDCA sites are Philippine sovereign facilities on Philippine bases or areas in the country. They are not US bases. Baka naman umabot na naman ito sa usapin na pahihinain ang alliance between the US and the Philippines. Kung yun ang patutunguhan ng kwento, then it is foreign malign influence. EDCA sites are not US bases. The Supreme Court has ruled in 2016 that these are all legal, they are Philippine territory, so we should not give out the wrong information so as to cause undue alarm. May siyam na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites na naitatag sa mga kampo militar sa bansa sa bisa ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos noong 2014. 5 rito ay nasa Cagayan Province, Isabela at Pampanga sa Hilagang Luzon. 2 naman ay nasa Palawan, habang tig-1 sa Cebu at Cagayan de Oro sa bahagi ng Visayas at Mindanao, kung saan pinalawak pa ang mga proyekto rito simula 2023. Bagamat may access sa EDCA sites ang mga sundalong Amerikano, limitado lamang ito sa Joint Military Training at Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operations para sa pagpapalakas sa Armed Forces of the Philippines. Hindi rin US, kundi ang Pilipinas ang may buong kontrol sa EDCA sites at hindi ito gagamitin sa anumang offensive action, bagay na dati nang nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dagdag ng AFP, walang direktang banta o partisipasyon ng Pilipinas sa nangyayaring gulo sa Middle East. Hindi rin umano sa clown ng missile capability ng Iran ang Pilipinas, lalo pat higit sa 7,000 kilometro ang distansya ng dalawang bansa. First and foremost, what is happening in the Middle East right now is a regional conflict. Iran has been attacking the Gulf states within the range of her missile capability, 2,000 kilometers. We are 7,500 kilometers away. They have no proxy, state or non-state actors in the Southeast Asian region that could be used as staging areas. Samantala, pinalagaan ng Department of National Defense ang ipinakakalat na fake news tungkol sa tensyon sa Middle East, kabilang ang AI-generated video na isinasangkot si Defense Secretary Gibo Teodoro. Dagdag ng kagawaran, limitado lamang ang gulo sa gitnang silangan at kanilang kinokondena ang mga maling impormasyon na layong lumikha ng panik o pangamba. Sa kabilang nito, tiniyak ng National Security Council na patuloy ang monitoring ng intelligence agency sa sitwasyon para pigilan ang anumang banta sa seguridad, kasabay ng pag-almarin sa maling naratibo na ipinakakalat patungkol sa EDCA sites. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.